So ipagpatuloy po natin yung ating naputol kasi pinutol natin last week yung about pinili at itinalaga ng Panginoong Diyos. Ngayon po lahat at tayo po ay tumayo. So konting review lang po tayo, no. Sabi po nung nakaraan sa ating Numbers chapter 3 verses 12 and 13 pati yung Numbers chapter 8 verse 13 nung nakaraan. So ano yung kung naalala nyo, pinili ng Diyos ang mga panganay. Diba? Para maglingkod sa Kanya. Nagsimula yun doon sa Passover, yung Red Sea Crossing. Pero, along the way, dahil hindi nagagampanan ng mga panganay, yung kanilang, yung layunin na ibinigay sa kanila ng Panginoong Diyos, so, nagkaroon ng pagbabago. Yung mga Levita, sila ngayon yung pinili. Sila ngayon yung mga naglilingkod. Sinabi doon, sila ang pinili ng Diyos bilang kapalit ng mga panganay. So makikita natin nung nakaraan, ang Diyos ang pumipili at nagtatalaga. So pangalawa, kaya ding alisin ng Diyos kung ano yung ipinagkatiwala sa'yo. At pwede kanyang palitan. Bagamat ayaw ng Lord yun. Ayaw ng Panginoon na gawin yun. Kasi naglilingkod tayo because of His grace. Kaya ang pagharap natin sa Panginoon, dapat nating maunawaan, wala tayong maipagmamalaki sa Kanyang harapan. Tayo'y naglilingkod sa Kanya, tayo'y pinagkatiwalaan niya. Kung ano ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos, anuman ang posisyon natin sa tayo dako pinapunta ng Panginoon, kailangan gampanan natin yon. Dahil ang Panginoong Diyos, meron siyang layunin sa atin at ito yung kailangan nating tuparin. Bilang mga makabagong, ano ba yung tamang term? Kasi sa yung mas mauunawaan ng lahat. Kasi sa Bible kasi pare yung mga priest. Pero malinaw naman na sinasabi, tayo nga yung makabago. Bakit makabago? Kasi yung Old Testament, wala na eh. Sa New Testament, sino na? Basahin natin yung 1 Peter chapter 2, verse 9. 1, 2, 3, go! Mga maharlikang pari, sang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagpapatuloy nitong aming pag-aaralan ng iyong salita, Panginoong Diyos. Dalangin po namin muli, ano po yung hamon nito, yung dapat namin gawin, Panginoon, maisubuhay namin, Panginoong Diyos. Kung saan niyo po kami pinili at itinalaga, Panginoon, bilang mananampalataya ni Kristo. Lord God, tulungan niyo po kami, O Banal na Espiritu, to hear and obey your word. In Jesus' name, amen. Maaari na pong umupo ang lahat. So tingnan muna natin yung mga nakadilaw na to, no? Unang-una, ano yung unang nakadilaw? Lahing pinili. Pag sinabi nating lahi, ano yung naiisip nyo? Lahi. So this is race. Bawa tayo, lahing Pilipino. Bagamat ang Pilipino ay kalat-kalat na yung dugo natin eh. May mga lahing Espanyol. Meron ba dito mga mukhang Espanyol? Kasi 'di ba, 300 years tayong sinakop ng Spanish. Siguro dito may mga lahing American kasi sinakop din tayo, mga Japanese. So iba-iba. Pero yung mga native natin, 'di ba, yung mga Aita, yung mga Ifugao, yung mga native. So yun yung lahi. So kung biblical context ang pag-uusapan, maaari nating isipin, baka yung tinutukoy dito yung mga Hudyo, yung mga Jewish people. So tingnan natin kung ito ba talaga yung sinasabi ni Pedro. Tapos sabi niya, sa susunod, maharlikang pari. Again, yung context nito. So kung babalikan natin yung pinag-aralin natin last week, so merong pinagkatiwalaan ng Panginoong Diyos para magsilbi sa kanyang tabernakulo, sa kanyang templo, at ang isang lahi lang yung pinagkatiwalaan. Yung mga Levita. Tapos isang bansang hinirang, maaari nating isipin, baka yung bansang Israel to, kasi yun lang naman yung bansang hinirang mula kay Abraham hanggang kay Jacob, sa alinlahi nila. At again, sinabi dito, bayang pag-aari ng Diyos. Pero sino nga ba talaga ito yung tinutukoy nito? Naka-specify ba ito sa mga Israelita? Ito ay para lamang ba sa mga Levita? So, para maunawaan natin, pupunta tayo ngayon sa chapter 1. Sa 1 Peter chapter 1. Kasi ang tinutukoy nito, yung mga mananampalataya ni Kristo sa lahat ng panig ng mundo. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang Kristiyano,
nananampalataya kay Kristo, para sa iyo to. Para sa atin ito. At ito, ano yung patunay? Sabi dito sa 1 Peter chapter 1, verse 1 muna. Sabi, mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo. So napakahalaga, no? Kung gusto niyo pong maunawaan kung sino ba yung tinutukoy ng Bible, minsan balikan niyo yung kasi ganito yung pattern nila eh. Dapat malaman mo kung sino yung kinakausap ng writer. At dito pala sa verse 1 ng chapter 1, malinaw na kung sino yung kausap ni Pedro. Sa mga hinirang ng Diyos. Yung mga Kristiyano, nasaan sila? Nakikipamayan sa lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ilan lamang yan sa mga lugar na napuntahan ng mga Kristiyano. Kasi again, sa mga nakakaalam na, ang mga Kristiyano nung panahon na to, sila ay kumalat dahil sa matinding pag-uusig. Ang pagiging Kristiyano nung unang panahon, para kang nagkasala sa lipunan. Kasi, di ba, nung panahon pa ni Saulo, bago siya maging Pablo, binabahay-bahay yung mga Kristiyano. So, ganun ang estado nila. So, tingnan natin, para may idea lang tayo. Ito yung mapa. So ayun po yung modern day Turkey. Turkey po yan ngayon. Tapos yung Asia, kalahati ng Turkey, at hanggang doon sa Europe. So yun po yung geography nung unang panahon. So makikita natin, hindi natin makikita yung Israel kasi yung Israel nasa baba niyan. Nasa baba ng Turkey, Lebanon, Syria, and then Israel. So hindi ay napupunta din sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang common denominator dito, si Kristo. Kung ikaw meron kang Kristo sa buhay mo, kung ikaw meron kang relasyon kay Kristo, kabilang ka dito sa lahing pinili ng Diyos. Maharli kang pari, ibig sabihin meron kang layunin na dapat gawin, bansang hinirang bayang pag-aari ng Diyos. So, tingnan pa natin yung karugtong na verse. So, basahin natin yung verse 2. 1, 2, 3, go! Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula't mula pa at binabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumaghana nawa sa inyo ang kagandang loob at kapayapaan. So ngayon, ang tanong ngayon, nalaman na natin, tayo yung aplikable pala sa atin yon, yung mga binanggit. Tayo ay pinili at itinalaga ng Panginoon, tayong mga Kristiyano, na maglingkod sa Kanya. Again, lilinawin natin, hindi ito tumutukoy lang na kailangan meron kang official ministry. Bilang Kristiyano, taglay-taglay mo yung responsibilidad na magpaka-Kristiyano ka talaga saan ka man naroroon. Paano yon? 4 na bagay. Number 1. 1, 2, 3, go! Yan, mamuhay tayo ayon sa kanyang, ano ba ang layunin ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin? Babalikan ko yung 1 Peter chapter 1, verse 2. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula't mula pa. Ang Panginoong Diyos, ito ang magandang bagay, lahat ho tayo, gaano nga iba-iba yung pagkatao natin, personalidad natin, ano man yung mga background natin, may layunin ang Panginoong Diyos sa iyo. Mayroon kang layunin, ibig sabihin, may silbi ang bawat isa sa atin. Alam mo nyo, isa sa pinakamahirap siguro na maaring maramdaman ng isang tao pag naramdaman niya na nawala na siyang silbi. Naranasan niyo na ba yun? Kasi ang kasunod doon, pag naramdaman mo nang wala ka ng silbi, kadalasan sumusunod doon, gusto ko nang mamatay. Wala naman akong silbi. Pumapasok ba sa isip niyo yun? Pero dapat nating malaman, anuman ang edad mo, bata, matanda, bawat isa sa atin, may purpose ang Panginoon. Kaya minsan, nawawalan tayo ng direksyon sa buhay kasi hindi natin alam yung purpose natin. The first thing that we need to do, lumapit muna tayo sa Panginoong Diyos. Bakit? In the beginning, merong God-given mandate sa bawat isa sa atin. So para mas maging malinaw, ano ba yung maraming layunin ng Panginoong Diyos, pero in this context lang, tignan natin yung konteksto nito. Sabi sa verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay
sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Unang-una pong layunin ng Diyos sa bawat, actually, hindi lang ito para sa atin sa lahat ng tao. Unang-una kung gustong ng Panginoong Diyos, layunin ng Diyos na lahat ng tao sa buong mundo, bigyan ho ng panibagong buhay. Yan ang sabi sa verse 3. Ano yung panibagong buhay? Ibig sabihin, ano yung kabaligtaran ng bago? Luma. Iiwanan mo yung luma mong buhay. At ito po yung meron tayo ngayon. Bagamat marami sa atin siguro 20 years ng Kristiyano, pero bagong buhay pa rin yun. Bakit? Kasi yung luma, wag mo nang babalikan. Tsaka every day, merong mga bagong kapahayagan ng Diyos, ang Diyos sa iyo sa buhay mo, merong panibagong ipagkakatiwala na naman sa iyo ang Panginoon. Ang Lord, gusto niya ang bawat isa sa atin, kahit yung mga nasa labas, gusto niyang bigyan ng bagong buhay. Ito yung anong klaseng buhay? Sabi dito, buhay na pag-asa. Sa pamamagitan ni Kristo, syempre. Tapos sabi pa po sa verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon ay papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Napakahalaga po ng salitang itong, yung pananampalataya. Ito po yung unang-unang step bilang yung mga niligtas sa biyaya ng Panginoong Diyos. Yung layunin po muna. Ano yung layunin? Gusto ng Lord tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya. Napakahalaga po ng salitang pananampalataya. Bakit? Sabi dito sa susunod na talata, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Sa lahat po ng naririto ngayon, kaya ho tayo naririto, nag-church every Sunday, not because sobrang babait natin. Kasi one common denominator ho sa atin, lahat po tayo niligtas tayo ng Lord kahit hindi tayo karapat-dapat. At marapat lamang na magpasalamat naman tayo. Kaya ho tayo nagkakaroon ng pagsamba every Sunday. One day lang, kada 7 araw. Diba? Bahala ka sa yung 6 na araw mo, pero yung isang araw ibigay natin sa Panginoon. Kasi lahat ho tayo dito, niligtas ng Lord. Amen. Lahat ho tayo ay ito yung unang-unang pagkapili ng ginawa ng Panginoong Diyos. Kasi balikan natin yung kanina, yung term na hirang. Ito kasi dinidebate ito Merong mga naniniwala na from the very start pa lang, pinili na ng Diyos kung sino yung maliligtas at sino ang hindi. Yung binasa natin kanina sa, I think, verse 3 yun. May mga ganong paniniwala. Pero kung titignan natin sa Bible, sa Titus chapter 2 and the 2 Peter chapter 3 verse 10, ang sabi ng Lord, malinaw doon sa salita ng Diyos, lahat ng tao ay gustong iligtas ng Lord. Wala siyang pinipili. Lahat ay gustong iligtas. Ibig sabihin, lahat ito ay naranasan natin. Ito yung unang-unang requirement. Bago ho tayo makapaglingkod muna sa Panginoon, kailangan meron muna tayong pananampalataya. At tayo ay merong relasyon kay Jesus at naligtas. Yun po yung unang-una. Kasi napakahirap po na i-share mo yung isang bagay na hindi mo naman talaga alam. For example, gusto mong i-share yung kaligtasan ni Kristo. Pero di ba mas mabisa siya, mas epektibo kung ikaw mismo naiintindihan mo at naranasan. Ito po, yung layunin ng Panginoong Diyos. Pasok na tayo. So, ang unang-unang pinipili ng Panginoong Diyos, yung merong kailangan relasyon kay Kristo. Later on, malalaman natin bakit. Number 2, yamang tayo pinili at itinilaga ng Panginoong Diyos. Ano yung kailangan natin gawin? 1, 2, 3, go! Yan. Ano yung layunin ng Lord? Gusto na tayong iligtas. Ngayon, hindi nagtatapos sa kaligtasan. Kailangan ho natin mamuhay ng may kabanalan. Parang nakakatakot yung salitang banal
Nung panahon namin, ewan ko lang, nung panahon ngayon, nung panahon namin, tinutokso eh. Ay, banal yan. Di ba sa classroom, mga banal. Lalagpas ka na ng langit. Ano ba yung paglagpas ng langit? Ano ba yun? Di ko rin alam eh. Pero maganda yun kasi sabi ni Pablo, merong ikatlong langit eh. Ayaw nyo ba yun? Sa piling ng Diyos? Pero ito yung kadalasan tuksuhan. Ewan ko kung ganito pa rin sa eskwelahan ngayon, sa trabaho nyo. Pero kailangan ho nating tanggapin at isabuhay itong katotohanan na ito. Okay, again, balikan natin yung binasa natin kanina. 1 Peter chapter 1 verse 2, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin, ito yung karugtong, sa mula't mula pa, at pinabanal ng Espiritu Santo, lininis sa pamamagitan ng kaniyang dugo. Ito yung sinabi natin kanina. Tayo ay nagiging karapat-dapat sa Panginoong Diyos, hindi ho dahil sa perpekto tayo. Kundi ang term dito, pinabanal. Hindi mo kayang gawing banal lang sarili mo. Sa totoo lang. Kasi sa pagpapabanal, ano yung kailangan? Nilinis sa pamamagitan ng kaniyang dugo. Kaya ho, bilang mga Kristiyano na pinili ng Diyos, unang-una para iligtas, kailangan ho, sisikapin natin sa tulong ng Espiritu Santo na mamuhay tayo ng may kabanalan. So ano ba yung ibig sabihin nun? Ang kabanalan, equivalent nan, kaliwanagan, kabutihan. Ano naman ang kabaliktaran nun? Kasalanan, kamunduhan. Yung binasa natin kanina, yung bagong buhay. Yung lumang buhay natin, bahala ka. Kung gusto mong mabuhay, nananatili ka sa kasalanan, may consequence yan. Pero kung itinuturing mo ang sarili mo na mananampalataya ni Kristo, kailangan dito ka na sa bagong buhay. Sa tulong ng banal na Espiritu, sisikapin natin, aalisin yung mga kasalanan na ayaw ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Kalooban po ng bawat isa sa atin, kalooban po ng Panginoong Diyos na ang bawat isa sa atin, mamuhay tayo ng may kabanalan. Pagtitignan ho natin ang ibig sabihin ng salitang santo. Ngayon kasi sa mga Pilipino, iba ang ipakaibig sabihin natin sa santo eh. Ang pagkakaintindi natin, rebulto. Pero kung titignan natin ang Biblia, sino ba yung tinutukoy na saints? Ang mga mananampalataya ni Kristo. Saints, banal. Hindi ho pwedeng alisin yon sa isang Kristiyano. Sabi po dito, abante tayo ng sa verse 15 and verse 16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ito, diba normal to sa ewan ko, sa mga magulang. For example, yung nakaraan, panood ko yung kwento ni Kuya Kim. Kasi, politiko, mayor dati si Lito Atienza, di ba? Sabi, Kim, ikaw susunod sa akin sa sa yapak ko, magiging mayor ka. So ngayon, gumawa ng paraan si Kim Atienza para sumikat siya. Nag-apply siya sa ABS-CBN para makilala siya. To make the story short, ang plano niya lang, para magkaroon siya ng pangalan. Pero along the way, mas nakita niya yung happiness niya sa TV. Kaya hindi siya tumuloy sa pagme-mayor. Ito yung common to, di ba, sa ating mga tao. Doktor ang tatay mo or nanay mo, kailangan doktor ka rin. Although may mali doon, may mali din doon. Mali naman na ipersa natin yung mga anak natin. Pero ibang usapan ho sa Panginoong Diyos. Ibang usapan ito kasi we're talking about holiness versus sinfulness. Ang Panginoong Diyos, banal siya. Bakit ho napakahalaga na mananatili tayong banal sa harap ng Diyos? Dahil po ang Panginoong Diyos, pag ang Diyos natin sobrang kabanalan, nung unang panahon, nung concept, natatakot sila pag nakikita nila ang Diyos eh. Feeling nila mamamatay sila, which is totoo naman, mamamatay talaga sila. Pero hindi sila namamatay kasi yung grace ni God. Di ba, kung maalala nyo sa story ni Moses, gusto niya makita ang mukha ng Diyos, pero sabi ni God, Exodus chapter 33, verse 20, sige, papakita ako sa iyo pero di mo makikita ang mukha ko kasi walang sino mang tao na makikita ang mukha ko tapos mabubuhay.
sinabi ni Lord kay Moses. Kasi ho, ang Diyos ay banal. Tayo'y humarap sa Kanya ng may kasalanan. Ang sabi sa Bible? Dahil sa kasalanan natin, hindi napapakinggan yung mga panalangin natin. So, and kung tayo po hindi mamumuhay sa kabanalan, we cannot see the Lord. Hebrews chapter 12, verse 14. So, balikan natin yung sa ito naman, abante tayo, verse 22. Ngayon, nalinis na ninyo. Yun po yung keyword dito, no? Nalinis. Ibig sabihin, meron hong talagang nagbura ng mga kasalanan natin. Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taos-puso kayong magmahalan. Ito yung magandang bagay dito eh. Naalala ko nung bagong Kristiyano pa ako, pag tuwing nakakagawa ko ng kasalanan, lagi kong naiisip, Lord, naisip ko talaga mag-backslide. Kasi, hindi ako karapat-dapat, Lord eh. Paatin pa ba ako ng naranasan nyo na ba yun? Yung aatin kayo ng church, pero ayaw nyo umatid ng church kasi alam nyo may nagawa kayong kasalanan. I think normal siya, kasi hindi galing sa Diyos yung tinig na yun eh. Talagang meron talagang masamang espiritu na i-influence sa'yo. At marami na rin ako nakausap na ganyan, na ayaw na nilang umatid ng church, ayaw na nilang mag-minister, ayaw na nilang maglingkod kasi nabubuhay sila sa kasalanan. Pero pinaunawa sa akin ng Panginoon. Unang-una, grace. Kaya ka nakakaharap dahil may Kristong namatay. Pangalawa, andiyan dyan lagi ang pagtulong ng Panginoon. Then eventually, tinapon ko yung masamang thinking na yon. Pero ito po yung kailangan natin na ma-realize. Lahat po tayo nilinis ng Panginoon at patuloy na nililinis pa. Ito po yung hiwaga po ng salvation, Kasi pag sinabi kasing salvation, ang naiisip lang natin, yung salvation ng kaluluwa natin. Meron ho kasing klase, ano bang klaseng salvation yung naranasan mo? Unang-una, yan ba yung salvation ng kaluluwa natin? Meron, di ba may tinatawag na justification, sanctification, and yung glorification. So, huwag niyo muna intindihin yung term. Unang-una, justification, pinawalang sala. Yun po yung unang-unang kaligtasan. Ano ba yung ibig sabihin nun? Naligtas tayo mula sa penalty of sins. Yun yung una. Yung penalty ng sins. Yung unang-una na tinanggal ng Panginoon. Pangalawa, ito, kailangan nating harapin. Yung sa tinatawag na justification. We are saved from the power of sin. Una, penalty. Pangalawa, power. Andun pa rin yung tendency na magkasala tayo. Pero itong magandang bagay, kaya tayong iligtas ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan para hindi natin magawa yung kasalanan natin. Kaya ho natin mamuhay ng may kabanalan. Kaya ho natin. Again, hindi ho sa pamamagitan ng sarili nating lakas, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito yung pangatlo, mararanasan natin to in the future. In glorification, salvation, di ba? From the presence of sin. Kasi may presence pa rin ng kasalanan ngayon eh. So kung yung minsan, ang tanong natin, pwede ba talaga maging banal ang tao? Pwede po, sa pamamagitan po ni Kristo. At tayo pong lahat na mananampalataya, mga Kristiyano, napakahalaga po na tayo ay mamuhay po ng may kabanalan sa Kanya, sapagkat ito po ang kalooban ng Panginoong Diyos. And then babasahin ko po yung sa kasunod, verse 3. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. We are born again. Di ko alam kung lahat tayo kabisado, alam natin yung salitang, siguro familiar tayo sa salitang born again, pero di ko alam kung lahat tayo naintindihan natin. Kanina nanonood ako ng testimony ni Terzo Cruz III kasi Kristiyano siya eh. June 3, siya, 1984 siya, kumilala sa Panginoon. Yun nga, sa isang Bible study nila, shinare sa kanya na kailangan mong maging born again. Na ang tinutukoy doon, hindi yung muli kang ipapanganak sa physical, kundi you will be born of the Spirit. At ito po yung magandang bagay sa atin. We are all born again. Ano po yung again? Born, ibig sabihin, pinanganak ka muli. Pagkapanganak mo, isa ka ng bagong nilalang. Mga kapamuso, hamon po sa atin, bawat isa sa atin, hindi ho pwedeng ihiwalay sa buhay ng isang Kristiyano ang holiness. Hindi ho pwedeng ihiwalay yun. Kung paanong ang pagsamba,
ang pag-attend ng church, pagdi-devotion, hindi pwedeng ihiwalay. Ito tatandaan nyo, no? Isang beses lang tayo mag-worship service kada linggo. Pero ang holiness, every day. At nakikita ng Panginoong Diyos yan. Magkakasala pa rin tayo, sabi sa 1 John chapter 1, verse 8, pati sa 7, kung sinasabi mo na hindi ka nagkakasala, ginagawa mong sinungaling ang Panginoong Diyos. Pero itong magandang bagay sa verse 9, if we confess our sins, God will forgive us. Nagpapatawad ang Panginoong Diyos. Kaya ho, bilang isang pinili ng Diyos, itinalaga para sa kanyang layunin, hindi napakahalaga ho na tayo po ay mamumuhay ng may kabanalan. The reason ho no, na minsan akala natin ang layo-layo ng Panginoong Diyos. Ba't kaya parang hindi ko nararamdaman si Lord sa buhay ko? Tanungin mo yung sarili mo. How's your life? Baka meron ka mga pet sins. Hanggang ngayon, nanonood ka pa rin ng mga triple X. Baka may mga bisyo ka pa rin. How's your life? Yung mata mo kung saan-saan nakatingin. O baka nandudukot ka pa rin sa magulang mo nang kahit sabi mo pabarya-barya. Maliliit na bagay yan, but still sin. Ang problema kasi sa atin, nagkakaroon tayo ng comparison. Mas matindi kasalanan nito kaysa sa akin. Alam nyo, sa Panginoong Diyos, wala hong malaki, maliit. Lahat kasalanan, lahat paparusahan. At tayong mga Kristiyano, it is very important yung holiness. Without holiness, we cannot see God. Kaya siguro ang dry-dry ng spiritual life natin. Kasi hindi natin hinahayaan na magkaroon ng kalayaan ng Diyos na kumilos sa buhay natin. So kailangan ho natin mamuhay ng may kabanalan. Talikuran, isuko ang kamunduhan at anumang kasalanan na kumakapit. Sabi nga sa Hebrews chapter 12, verses 1 and 2, diba? Sabi doon, fix our eyes on Jesus. Paano mo gagawin yun? Balikan natin yung verse 1. Lahat ng sagabal, lahat ng hadlang, yung mga kasalanan na kumakapit sa atin. Kasi nagiging hadlang yan sa paglago. Yung ang tagal-tagal mo nang pinagpipray, Lord, gusto kong mag-grow in the faith. Nagbabasa naman ako every day ng Bible. Nagdi-devotion naman ako every day ng Bible. But we need to surrender something. Especially our sins. Tsaka makakakilos ng makapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kalooban ho ng Diyos sa bawat isa sa atin mamuhay para sa Kanya ng may kabanalan. Dahil ang Diyos natin ay banal. And number 3, na yamang tayo ay tinalaga at pinili ng Panginoon. 1, 2, 3, go! Yan, masunurin. Again, obedience is very important sa Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 2, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin, mula't mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Kristo. Tanungin mo yung katabi mo, masunurin ka ba kay Christ? Alam nyo, may mga bagay talaga, no? Sa totoo lang, maging honest tayo. Isa ho ito sa pinakamahirap siguro na yugto ng pagiging Kristiyano, no? Yung pagsunod. Kasi sa pagsunod, it requires sacrifice. Yan, naalala ko for example, si Jericho, kami, inabutan namin ng CAT. Merong rule ho sa amin. Sino ba yung mga nakaabot ng CAT? Yan, yung mga, marami pa rin pala, no? Yan, mga dami, mga nanay. Yan, kami mga matatanda. So, meron hong rule sa amin. Obey first before you complain. Minsan, minsan ang sama-sama ng loob mo. Bababad ka sa kung maglilinis ka ng kanal, kakamayin mo, mga ganyan. Pero may rule, obey first. Alam niyo po, no, ang magandang bagay dito sa Panginoong Diyos, pag tayo ay sumunod, kahit hindi natin naiintindihan, alam natin na alam niya ang lahat ng bagay at ginagawa niya para sa makabubuti sa atin. Again, balikan natin si Joseph. Siguro si Joseph, nung binenta siya ng mga kapatid niya, binugbog siya ng mga kapatid niya, hindi niya pa siguro naiintindihan yun nung panahon na yun. Tapos, nag-serve siya kay Potiphar, tapos nakulong siya, nag-serve din siya sa kulungan. Siguro hindi niya pa rin naiintindihan yun.
Pero nung siya ay naging governor, naging pangalawa sa pinakamataas, kasunod ng hari ng Ehipto. Ano sabi niya sa Genesis chapter 50 verse 20? You meant evil against me, but God meant it for good. Naintindihan niya na. Alam niyo po, no, ito yung magandang bagay. Pag tayo ay sumunod sa Panginoong Diyos, bagamat hindi natin naiintindihan sa ngayon, pero kung alam mo na ito talaga ay kalooban ng Panginoong Diyos, siguro after 10 years, after 20 years, tsaka mo makikita, kaya pala. Again, lagi natin binabalikan yung story po ng paano nagsimula ang GSOSCC. What if hindi sumunod si Pastor Joe? 'Di ba na magpastor? Ay, kailangan kong mabuhay para sa pamilya. Ay, kailangan kong tuparin yung pangarap kong maging engineer. Bagamat marami hong pagsubok na pinagdaanan, years of sacrifices. Years of sacrifices. At marami doon, kagaya nung nararanasan natin ngayon, ay hindi naranasan hindi nakita ni Pastor Joe. Pero tayo ang sumunod. Kanina again, kasi kakapanood ko lang kay Tirso Cruz eh. Kasi namatay yung kanyang kapatid. Pero nung nabubuhay pa siya, yun yung kanyang pangarap. So tinupad nila. Tayo po ipinagpapatuloy natin yung legasiya ni Pastor Joe. That's why we are here. It's just isipin nyo, ako po isa sa nagpapasalamat because ako yung isa sa non-minister Yuhan. Nung nakaraan nga sa youth, di ba, merong sports banding. Sa totoo lang, while I was sharing the gospel sa mga kabataan, isa ko sa pinaka-nakakatakot, yung mag-share ka ng gospel, tapos papupuntahin mo sa harap. Kung sino mga gusto sumampalataya, kasi paano pag walang tumayo, paano pag walang humarap. Pero lagi ko naaalala dito kung paano ako kumilala sa Panginoon. Kasi ganun sa pamamaraan na yun eh. Tinawag kami ni Pastor Joe. Ako yung pinakahuling tumayo nun eh. Na, sige, tatayo na ako kahit nakakahiya sa mga kaibigan ko. So, bumabalik yung alaala na yon. Ano po yung point natin? Paano kung wala hong taong sumunod? Hindi sumunod yung mga tao sa paligid natin sa utos ni Kristo. Napakahalaga po na tayo po ay maging masunurin. Sabi pa po dito, bakit maging masunurin? Verse 14, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkakaunawa. Bakit po kailangan natin maging masunurin kay Kristo? Kasi mga anak ho tayo ng Diyos. Nakakalungkot po, no? Siguro sa mga magulang, di ba? Ano yung pakiramdam pagka sinusuway ho tayo ng anak natin? Para sa kabutihan mo naman ng anak yan. Tapos hindi naiintindihan nung anak mo ngayon. Minsan ganun ho tayo sa Diyos eh. Gusto ni Lord, isurrender mo na yan, isurrender mo na yan. Ano man yung gusto mong isurrender? Romantic life, your trabaho na yan, para lumipat ka dito. O ano man yung pet sin na yan, gusto ng Lord na isurrender mo. At pag tayo, hindi natin sinurrender yon, unang-una ho nasasaktan ng ating Panginoong Diyos. Kasi alam niya na eh. Alam niya yung future. Ito yung mangyayari sa'yo. Kaya ngayon, merong term na tinatawag, nasa huli ang pagsisisi. Alam niyo po, no, ito nga yung na-realize ko lately. Isa ko sa pinakamahirap na kalaban, yung what if eh. Alam niyo ba yon? Yung what if. Kasi hindi mo na mababago yung mga past. Although may mga blessings sa mga past mistakes, pero may mga pagkakataon pa rin sa buhay kasi nung pag nagre-reflect ka, dapat pala ginawa ko to, tama pala yung mga payo nila. What if kung ganito, what if kung ganyan. Nagre-reflect ka ngayon sa buhay mo. Pero hindi mo sa kabutihan natin eh. Sa kabutihan natin eh. Tayo kasing mga tao, ayaw talaga natin na nauutusan tayo. Di ba ngayon, maraming nagre-reklamo sa NCAP. At ako medyo napapaangal din ako doon kasi yung pangit talaga mag-drive sa EDSA eh. Kaya di ako nagde-drive doon. Pero umihi dito. Kasi laging may umiihi. Minsan kaya nagkakaroon ng batas dahil po mayroong mga pagsuway or ipapakita yon. Balikan natin yung umpisa kanina, yung nauna. Unang-una, mamuhay tayo ng may kabanalan. Atin to eh. Paano mo na malalaman na wala ka ng takot sa Diyos? Unang-una, komportable ka nang gumawa ng kasalanan. Iwas ka ngayon sa city ka, siguro sa trabaho, no? Trabaho. Punta, kasama natin ang Diyos. Nakikita tayo ng Diyos. Nawawala yung takot. Ito yung klaseng takot, yung paggalang. Ito yung kailangan na ma-develop natin bukod ho sa pag-ibig sa Diyos.
yung pagkatakot ho sa Kanya. Kasi pag nawala po yung takot, fear of God, lahat na lang gagawin na natin eh. And then lastly, ito po kaya sabi natin kanina, hindi ho kinakailangan na meron kang official ministry sa church. Kasi ito, bawat isa sa atin, itinalaga tayo ng Diyos dito sa gawaing ito. Ano yung number 4? 1, 2, 3, go! Pahayag natin ang kahangahangang gawa ng Diyos. Ano kaya yung tinutukoy na kahangahangang gawa ng Diyos? Babasahin ko muna, 1 Peter chapter 2, verse 9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. May clue na dun eh. Mula dun sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. And then, para mas maging specific, sa verse 23, nang siya'y insultuhin, hindi siya, ito po yung kahangahangang ginawa ng Diyos. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. So, merong kong paghatol na gagawin ng Diyos. Paparusahan niya ang sangkatauhan dahil sa kasalanan. At ayaw po ng Diyos yun. Kaya merong isang Kristo na pinili niya insultuhin siya, saktan siya, pahirapan siya, at hindi siya gumante. Alang-alang mo sa atin. Sabi po dito sa verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. At ano yung kahangahangang ginawa ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan. Again, dahil nga kanina, kakapakinig ko lang kay Tirso Cruz, nung namatay yung anak nila, November 2018, nagtampo si Tirso Cruz. Kilala niyo naman siya, no? So, yung mga, kilala ba ng mga kabataan yon? Ay, hindi nila kilala. Sige, research nyo lang, artista yon, artista. Medyo magkalapit lang kami. Ng salvation, hindi itsura. Kasi, June 2 ako June 3 siya eh. Muntik na. Hindi ko sa itsura, linawin lang natin. So ngayon, nagtampo siya ngayon sa Diyos. Kasi dati, nagkasakit nagka-cancer si Tirso Cruz. Bakit ganon? Ako pinagaling mo. Pero itong sa anak ko, TJ ang pangalan, marami kami nagpipray pero hindi gumaling. Namatay after 6 months. Tapos, simula nun, hindi na siya umaattend ng church. Nagtampo siya, nag-backslide, sabi niya. Pero sabi ng kanyang asawa, ano ka ba? Ang Diyos nga natin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Para tayo ay maligtas. Willingly, binigay niya yung kanyang anak. Tapos, yun lang, ganun lang yung linyahan. Pero, very, very powerful yung salamat sa ating tech. Yan po si Tirso Cruz. Medyo hawig ba? Hindi naman, So, na-realize niya ngayon. John 3:16 yun Oo nga, Bugtong na anak, ibinigay. Ibig sabihin, unang-una, na-realize niya, alam ng Diyos yung kanya nararamdaman. Pangalawa, masakit talaga yun, pero willingly, ibinigay. Nagkaroon siya, simula nung nalumbalik siya sa Panginoon. At ito pa yung magandang bagay, yung kanyang anak naman, na si Bodi yata, isa pa, Bodi or Boji. Sabi, alam mo, Papa, magaling naman talaga, naranasan naman talaga yung kapatid niya, si TJ, yung kagalingan, yung 1 Peter chapter 2:24. Pero higit pa sa kagalingang pisikal. Kasi doon, nung kinuha siya ng Lord, wala nang sakit. Wala nang pain, wala nang pag-iyak, wala nang sakit. Yan, body pala. Yan, nagpapastor na. So, di ba? So, binalikan niya rito yung sabi, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Pinagaling niya yung aking kapatid. Ito po yung kagalingan talaga na tinutukoy ng Panginoong Diyos sa atin. Minsan nagtatampo tayo, bakit kaya kinuha na ng Lord? Pero tayong mga Kristiyano, meron hong katiyakan na ang kagalingan, yung eternal healing. Ito yung nagbibigay sa atin ng comfort. Kaya ho tayo
mga Kristiyano, may tungkulin ho tayo na ipahayag po ang kahangahangang ginawa ng Diyos. Ano ho ito? Itong pagkamatay po ni Jesus. Sabi pa po dito sa verse 20, sapagkat kayo ay katulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Alam niyo po, no, meron pong isang kabataan doon sa GC namin, di ko nababanggitin pangalan. Sinira niya po ng gospel ang kanyang, di ko alam kung supervisor or manager. Supervisor yata. Basta kanyang superior. Kaya niyo bang gawin yun? Nakakatakot yun, ano? Kung baga, share ang tawag mo dun eh. Or boss. Halika, share nga ng gospel. Pero, grabe, no? Ito yung sinasabi natin. Kasi dito ho, sa pagpapahayag ng salita ng Panginoong Diyos, hindi mo kailangan maging musikero. Hindi mo kailangan maging usher. Basta unang-una, ito po yung number 1, naranasan mo yung pagliligtas at pagpapatawad ng Diyos. And you can share your testimony. Kailangan ho ibahagi natin bilang mga ipininawa ni Jesus, bawat isa sa atin na nakaranas ng pagpapatawad, kaligtasan, biyaya ng Diyos, bawat isa sa atin. Di ba, pwede na magpahinga sa bahay yan eh. Mapapagod kayo, masakit ang tuhod namin. Pero natutuwa ako pag nakikita ko yung mga seniors eh. Grabe kung mag-share din sila ng gospel, yung mga kabataan natin. Pagdating ho dito sa pagpapahayag ng kahangahangang ginawa ng Diyos, ang requirement lang, naniniwala ka doon. Ikaw mismo naranasan mo. You can effectively share the gospel. Kaya ho, bilang conclusion po, no, basahin natin, 1, 2, 3, go. Ikaw ay tinawag ng Diyos tungo sa kaligtasan at pinili upang mabuhay at maglingkod sa Kanya. Ang paglilingkod sa Diyos ay isang pribilehiyo at resulta ng ating pag-ibig at pagtanaw ng malaking utang na loob sa Diyos. Tuparin natin ang ating tungkulin sa Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Let us pray. Mamaya po, no, aalalahanin natin yung sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Lord God, sapagkat kami po ay pinili ninyo na iligtas. Pinili nyo kami, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Itinalaga nyo po kami na maglingkod sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, anuman po yung mga layunin namin, Panginoong Diyos, maging malinaw po sa amin. Kung meron mo sa amin tinawag para magpastor, maging malinaw. Kung meron sa amin tinawag para mag-sponsor sa ganito, Lord, pagyamanin niyo po sila. Kung meron mo kayong tinawag sa kanila, pinili dito sa amin, Panginoon, para gumabay sa mga kapwa namin Kristiyano, magpahayag ng Ebanghelyo, iba't iba hong pagtawag, pagpili na mula sa inyo, Lord God, magampanan po namin niyon, Lord God. Kaya maging malinaw sa amin yung layunin na ito, Panginoong Diyos. And of course, Lord, bilang mga pinili at itinalaga mo, napakahalaga po na mamuhay kami ng may kabanalan. Lord, we pray, Holy Spirit, anuman po yung mga kasalanan na kumakapit sa amin, nagpapahirap yung struggle, the temptation, Lord God, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na mabuhay po, Panginoon, according to your will, according to your holiness, Lord God. Kailangan naming mamuhay na may kabanalan sapagkat kayo, O Diyos, ay banal. Lord, tulungan niyo po kami na maging masunurin bilang mga anak ng Diyos. Kung ano ang iyong aral, katuruan sa Biblia, masunod namin, Panginoon, at syempre, bawat isa sa amin, Lord, saan man kami magpunta, sa trabaho, sa eskwelahan, maibahagi namin ang Ebanghelyo, Panginoong Diyos. Sapagkat kami ay narito sa lugar na ito dahil meron nag-share ng gospel sa amin. Lord, wala hong pinipili ito. Bawat isa sa amin ay kaya pong magbahagi ng Ebanghelyo. We pray, Holy Spirit, bilang mga pinili at itinalaga sa gawaing ito, Panginoong Diyos, magkaroon kami ng tapang, magkaroon kami ng pananampalataya, Lord God. Ang ipapahayag namin ay yung salita. Lord, sabi po sa Old Testament, merong mga pari na tinatawag to represent you, Lord, to represent God to the people and represent the people before God.
kami, bilang mga tinawag mo, itinalaga mo, Panginoon, we are representing you to the people, Lord Jesus. Kaya, Panginoon, bawat isa sa amin, tunay na magkaroon ng malalim na pasanin, na ipahayag ang kahangahangang ginawa mo, O Diyos. Salamat po, Lord God. At ngayong araw na ito, muli naming aalalahanin ang sakripisyo na ginawa mo, Panginoong Hesus. Sa pag-alaala namin sa komunyon na ito, Panginoon, aalalahanin namin, Lord God, kami ay pinili mo, itinalaga mo, para sa layunin mo, para ipahayag ang kalooban mo, ang kahangahangang ginawa mo. Banal na Espiritu, tulungan niyo po kami na mabuhay para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.